Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang maulang undas epekto ng tatlong weather systems. Ang Northeast Monsoon o Amihan Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Low Pressure Area. Sa weather outlook ng pag-asa para sa undas 2025, ang LPA at ang ITCZ ang siyang magpapaulan sa Visayas at Mindanao, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Simula yan bukas Huwebes hanggang sa Biyernes. Sinabi ng pag-asa na magpapatuloy sa undas ang epekto ng LPA, Amihan at ICCZ o ITCZ. Kasama ang Bicol Region, Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera Region, gayon din ang Aurora at Zamboanga Peninsula. Sa linggo, asahan na rin ang epekto ng LPA at ITCZ sa Mimaropa, Calabar Zone, Bicol at Western Visayas. Samantala, mababa naman ang tsansang maging ganap na bagyo ang LPA na nasa loob pa ng forecast period. Alamin muna natin ang magiging lagi ng panahon sa mga susunod na sandali. Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Good morning din po sa inyo, Sir Angel, at good morning din po sa mga taga-subaybay natin para sa ating weather update. Sa ngayon, wala tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ at magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, Northern Mindanao, Caraga, Masbate at Sorsogon. Dulot naman Northeast Monsoon, naasahan natin magiging maulap mapapawiri na may mga pag-ulan dito sa Batanes at Babuyan Islands. For Metro Manila and the rest of our country, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Meron tayong nakataas na gale warning dito po sa Batanes at Babuyan Islands, kaya pinapaalalahanan po muna natin mga kababayan po natin na delikado po muna pumalaot dito. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, ano yung tumamang bagyo sa Vietnam? Di ba galing dito yun sa Pilipinas? Ay, hindi po. Iba yun? Po talagang bagyo po dun po. Opo, bago po yun. Tapos yung low pressure area po natin, dun din po siya napunta din po. Yung binantayan po natin mga nakaraang. Oo. Doon din tumuloy? Opo. Pero nung dumating sa kanila doon, low pressure area? Opo. Saan na-develop yung bagyong yun? Na tumama sa kanila po mismo po. Akala ko exported na naman natin eh. Ay, hindi po. di ba? Kasi yung huling bagyo din na nanggaling dito sa atin, doon din tumuloy, di ba? Ay, totoo. Last week. Oo. Pero sa kanila po, active po yung kanilang basin po sa ngayon. Kaya may mga pag-ulan po tayo, may mga bagyo tayo na itatala po. Doon sa kanila. Ito po yung kanyang international name is Monta. Hindi naman galing dito si Monta sa atin. Hindi po. Oo. Meron sa ating bagyo dito, Mon, di ba? Tulpo. Yan. Uy, teka muna. Si Hurricane Melissa naman, yan, mas malakas pa daw yan kay Yolanda? Sa ngayon po, ayon po sa ating datos, ito po yung pinakamalakas na pinakamalakas po natin bagyo ngayon taon. Pero patuloy po natin tinitingnan, pero mukhang kasing lakas din po siya ni Yolanda. Kasing lakas siya ni Yolanda. Oo. Category 5, oh? Opo. Oo. Pero kasi mas open ang Jamaica, kaya mas matindi damage doon, di ba? Yes po, opo. At saka mas maliit na island ang Jamaica. Tama po. Kasi kaya nga daw Jamay eh. Hindi, isama natin sa ating dasal mga taga-Jamaica. Ha? May mga Pilipino kaya doon. Yes po. Sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Angel. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa.